Tupikas mo Kahit hanggang liig ang baha, matapang na lumangoy ang lalaking ito para silipin ang aso nilang si Molly. Isinampa nila ito sa bubong kasama ng iba pa nilang mga alagang pusa. Kuha yan sa Barangay Liloan, Ormoc City sa kasagsagan ng pananalasa kahapon ng bagyong Opong. Kwento ni Hugh Cooper Jcel, iniligtas na rin nila pati ang iba pang alagang hayop ng kanilang kapitbahay. Nagdesisyon daw talaga silang manatili sa bahay kahit baha para sa mga alaga. At pinayagan din daw sila ng kanilang mga magulang para manatili roon. Sa ngayon, humupa ng baha at naibaba na rin mula sa bubong ang kanilang mga alaga. Naibalik na rin nila sa mga kapitbahay ang iba pang nasagip na hayop. Nagkasa ng kilos protesta ang ilang grupo sa Bulacan laban sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Sa Giginto, lumusong pa sa baha ang mga ralisang nakasuot ng itim. Panawagan nila hustisya dahil sa araw-araw nilang pagtitiis sa baha. Pinananagot nila mga sangkot sa anomalya. Kung na po ba ulit kayo lumusong sa baha? Lahat po ba kayong may alipungan na? Katarungan at pananagutan din ang panawagan ng mga nagrally sa harap ng munisipyo sa Paumbong, isa sa mga bayang madalas bahain kapag high tide at tagulan. Nagkilos protesta ang ilang estudyante, drivers, mga manggagawa at ilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Bukod sa mga galit na residente, may ilang sumali rin sa pagkilos sa Persons with Disability o PWD at may naka-superhero costume pa. Grande at nagbistulang wedding event ang fan meet na inihanda ng fans ng dating PBB housemates na sina AC Martinez at Ralph De Leon o As Ralph. Yan ang chika ni Athena Imperial. Umuputi-putitap na kisame. Live art with giveaways. Cake na nilagyan ng daisies at floral staircase. It's giving newlyweds sa fan meet ni na AZ Martinez at Ralph De Leon o As Ralph. Dressed in white ang dalawa na masayang sinalubong ang kanilang fans na Ruzzles. Simula pa lang agad naghatid ng kilig ang As Ralph. Game din silang sumali sa games at pa-quiz na hinanda ng Ruzzles. May look back din ng fans sa As Ralph moment sa bahay ni Kuya. Since week 1, Ralph has shown so much already. As in, that's why lagi ko sinasabi consistent si Ralph. Pinaka na-notice ko syempre nung ng mga big job challenge. Syempre si AZ, ibibigay talaga niya lahat hanggang dulo. Yes. Na malapit na siya mahimatay nung Big 4 challenge nila. Pero siyempre, alam niyo naman, nakabantay ako buong time doon. So. Tad-tad din ng iba't ibang booths ang event. At may mga regalo ring hinanda ang fans para sa dalawa. At ang kanilang engrandeng fan meet, nagtapos sa isang fireworks show. This is the first time nakita nila kami ni Ralph magkasama, na kami lang dalawa. So that's what makes it memorable also. And parang this is the place and the event where we feel all of the support. Sa ngayon, busy raw ang As Ralph sa acting workshops para sa TV series na The Secrets of Hotel 88 na isa na namang big collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Magkakasama kami kay Miss Malu, kaming mga cast sa Hotel 88. Then kay Miss Anna, I requested na I wanted to do an acting workshop like one-on-one po. Ako, I really want to improve. I want to focus on sa craft ko. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Naghain na ang notification ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa application nila para sa kanyang interim release. Sa dokumentong pirmado ng defense lawyer na si Nicholas Kaufman, nakasaad na anila'y sinasang-ayunan o hindi raw haharangin ng gobyerno ng Pilipinas ang hiling nilang interim release. Nakalagay rin doon ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro na tila may positibo anyang bunga ang madalas na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi naman ni Castro, tila nagiging bihasa na si Kaufman sa pagbaluktot ng katotohanan.
Binigyang diin Castro na walang kinalaman ng administrasyon sa pagdinig para sa mga kaso ng dating Pangulo maging sa hiling ng kampo nila na interim release. Hinihiling ng kampo ni Duterte ang interim release dahil sa kanyang edad at nanghihina na raw ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan ang palihim umanong welfare check ng gobyerno na pinahintulutan ng ICC. Sa pahayag ng DFA, nilinaw raw ng isang ICC spokesperson na sumusunod lang sila sa ICC Rome Statute. Ang anumang pagbisita ay pinapahintulutan kapag pinayagan ng ito ng mga nakadetineng individual. Sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap daw ng impormasyon ang kanilang pamilya na isinailalim ang dating Pangulo sa mga laboratory test matapos ang makitang walang malay sa sahig ng kanyang kwarto. Hindi anya sila sinabihan tungkol sa aksidenteng ito at wala raw paliwanag tungkol dito. Ang sabi pa ng Vice Presidente, hindi rin daw binibigyan ng dating Pangulo ng basic care tulad ng reklamo raw tungkol sa ingrown toenail. Hindi rin daw pinapansin ng ICC ang pangangailangan ng dating Pangulo ng 24-hour bedside caregiver. Ang sabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, ang dating Pangulo pa raw mismo ang nagkwento tungkol sa kanya na ilang beses siyang natumba sa kanyang selda. At sa isa sa mga insidente na ito, nawalan siya ng malay at kinailangan suriin para sa cranial at brain injury. Ilalaan sa iba't ibang kagawaran ng mahigit 200 bilyong pisong huhugutin ng pamahalaan mula sa mga kinanselang 2026 flood control projects ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa kabila ng kontrobersya sa mga flood control project, ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project dahil po sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So hindi pa naubos yun. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project. Pero anya, titiyakin daw na maayos ang proposal, implementasyon at naaayon ang proyekto sa pangangailangan ng isang lugar. Babantayan din na walang magiging bahid ng korupsyon sa mga proyekto. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso ng acceptance ng LGU sa lahat ng completed national projects. Napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Ayon sa Pangulo, sa kabuang 255.5 billion pesos na nasave ng gobyerno sa mga kansilado ng 2026 flood control project, 36 billion pesos sa ilalaan sa DSWD para sa AIX at SLP, mahigit 26 billion pesos sa DepEd, 29 billion sa DOH para sa pagtatayo ng mga ospital, 46 billion sa Department of Agriculture, 5 billion sa National Irrigation Administration. Maglalaan din ng pondo sa DOLE para sa tupad na nasa ilalim ng social programs ng gobyerno. Gayon din sa DICT, DOE para sa electrification program, anti-agricultural smuggling, waste-to-energy program, at maging sa DOTR para sa pagpapaganda ng transport system sa bansa. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, kami po ay kung tawagan custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng pamamahagi niya ng tulong sa mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabuang 2,533 na pamilya mula sa Santa Ana at Gonzaga ang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance at family food packs. Ang mga nasalantang magsasaka binigyan ng cash assistance at pataba. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.
Na-spotted sina Papa Bear, Mama Bear at ilang baby bear sa isang abandonadong research station sa Russia. Ang isa sa mga polar bear nakipaglaro sa drone camera, habang ang isa umamba na tila kakagatin nito. Ayon sa isang Russian travel blogger, posibleng doon sila sumisilong tuwing mahangin at maulan. Ang research station na nasa Arctic region ng Russia ay abandonado mula nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991. At yan ang mga storya this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?